Okay, so this is the video that you're going to use when you have finally gathered your questionnaires, or the respondents have already answered in your questionnaire. Now, initially, I'm going to discuss how to present or encode scores if questionnaires are being printed. Okay, so iba yung although same lang naman nung nasa Google Form, kasi mas madali ang nasa Google Form compared dun sa nag-print. Okay, because when you have printed the questionnaire, you still need to have it encoded in your Excel file. Okay, unlike if you have your Google Form, nandun na yung scores. Okay, so for the meantime, let's have this example or this presentation or discussion on how are you going to encode the scores if your questionnaire is printed and your respondents have simply wrote their responses or answers in your questionnaire, okay? So example, the objectives here. Halimbawa, ito yung objectives natin, okay? So we base the encoding on your questionnaire because basically this is the pattern that you use in your questionnaire, right? Itong objectives natin, okay? So i-arrange nyo muna yung inyong mga questionnaires. Arrange the questionnaires, yung mga printed ninyong questionnaires. For example, ito yung mga questionnaires, So each set of questionnaire, you're going to write numbers. I-arrange nyo, halimbawa, code it number 1, respondent number 2, kahit anong order, in any order, you're simply going to write respondent number 1. Encode nyo lang naman tayo. Okay? So, for example, meron ka na ha, so we have this as the respondents. For example, you have, okay, you have here respondent number 1. For example lang, you have 10 respondents. Para mas makita lang natin, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay? So, you have 10 respondents. Okay. Looking at your questionnaire, ang kailangan mo ay, ayan. Sunod-sunod dapat ha, kung ano ang naka-arrange sa objectives ninyo, yun din dapat ang arrangement. So here, we need to place age. Okay? So arrange ko lang. Okay, age. Ano pa yung nakalagay? You need to have sex. Right? Sex here. And then, lagyan ko na siya ng kulay para at least identified natin na siya ay, meron pa pala, educational attainment. Okay. Yan. Ed attainment. Okay? So, itong tatlong to, under sila ng demographic profile. Like, so lalagyan ko ng color. Shishadan ko lang ha para mas madali. Lagyan ko ng green. And then also borders. Okay? Ito, lagyan natin ng borders para mas kita natin. Okay. Next part is the level of awareness. Dito sa example na to, there are 5 aspects of the level of awareness. Okay? Sorry, 2.1, 2.2, 3, and 4. 4 lang. Pero bawat aspect, meron siyang 5 statements. Parang yung sa inyo, di ba? Okay, so this would be for, okay, iitang ko lang ng konti. Okay, so liliitan ko lang yung ating column. Ito lang, ganyan lang. Pagpapaliit dyan. Okay, so mag-a-add ako ng panibagong row sa taas. Nag-add ako dito. Okay, so this would be ilan daw? Respondent, item number, ito yun aspect number 1, 5 items. So meron tayong 5.
I-merge ko lang itong part na to. Okay, merge this part and this is aspect number 1. Aspect 1, meron siyang how many? Yan, 5 statements daw dun sa questionnaire. 2, 3, 4, and 5. Okay, so i-highlight lang natin yan. Bigyan natin ng iba pang kulay, like for example, blue. And yan. So ito ay para sa objective number 2.1. Can you follow? I hope you're following, ha? Then we have another aspect 2. How many? Meron din daw siyang 5 statements. So 1, 2, 3, 4, 5. Okay? So i-highlight ko ulit. Iba namang kulay. Let's have orange or yellow. Okay. So we have here center natin and then merge itong part na to. Tapos ito ay aspect 2. Okay, hanggang sa matapos. Meron tayo dapat na 4 na aspects. Okay? So another color, orange. Another color para dun sa pang-4 na aspect. Ito yung ano ha, for 10 respondents only. Let's have another color, another blue. Okay, so i-merge ko lang itong part na to. And this is aspect 3. And then here is aspect 4. Okay, meron silang tig 5 na statements or questions. Based dun sa example ko lang, ha? Okay? Okay. Sila ay answerable by by yung Likert scale. Okay, naka-center. Okay na? Okay. So, naka-arrange na siya. So, of course, yung number 3 objective na measure the significant relationship, wala yan sa questionnaire nyo, di ba? Sabi ko, if you have in your objective, measure the significant relationship, measure the significant difference, it should not be measured or included in your questionnaire. So, wala din siya dito. Iko-compute lang siya ng statistician nyo. Okay? Okay, mag-encode na tayo. So, pwede ko nang tanggalin tong ating, set aside itong ating objectives kasi nailagay ko na siya sa template na to. Okay? So, babalikan nyo na yung mga hawak nyong questionnaire. Halimbawa, questionnaire number 1. Respondent number 1. Halimbawa, lalagyan nyo ng number 1 dito ha, pencil lang. Respondent number 1, ang age niya, for example, is 24. Okay? Or, kung gumawa kayo ng interval, for example, 18 to 20, then 21 to 22, then 23 to 24, halimbawa lang ha, 18 to 20, 21 to 23, 20, 24 to 27, 18, 19, 20, 26 lang pala. Okay? Halimbawa lang. Okay? Ito, meron siyang pagpipilian na ganito. Yan. So, kapag lalagyan nyo na lang siya ng legend. Okay? If ang sagot ng class ng respondent mo ay 18 to 20, ilagay mo yung 1. 21 to 23, ilagay mo yung 2. 24 to 26, you put 3. Okay? So, instead na 24, halimbawa lang. This is just an example. For example, what you have written or what you ask the respondents to do is to check kung siya ay 18 to 20. Okay? 18 to 20. Kapag ang sagot niya ay 18 to 20, you put 1. Lalagay mo rito ay 1. Kapag ang sinekan niya ay 21 to 23, you check, you place here 2. Okay? That is kung may interval na ganito. Kung wala namang interval na ganyan, mas madali. Simply write the age. Halimbawa, 28. Sex, male or female. Yan. Huwag kayo maglalagay ng letters, ha? As much as possible, you write number.
So lalagyan natin siya ng code. Kapag male, pag siya'y male, ilagay natin ay 1. Kapag female, ilagay natin ay 0. Okay? So male 1, female 0. Okay? So halimbawa, sa respondent 1, siya 28 years old, siya male, so we write male 1 for male. Okay? For educational attainment, again, we don't type the educational attainment. Lalagyan ulit natin siya ng legend. Okay? Halimbawa, high school graduate. High school grad. Anong kasunod ng high school grad? Bago mag-high school grad, elementary grad. Then high school. Then college. Yan. So basta naka-arrange yan ha. Meron pang high school undergrad. Nasa pagitan siya ng elementary at saka ng high school. So dapat yung pinakamababa, siya yung rank, yun yung 1. Okay? Then 2 high school, 3 college. That's for educational attainment. Okay? Example ko lang yan. So, kapag halimbawa, si respondent number 1, siya elementary graduate, ilalagay mo ay 1. Okay? Wala kayong ilalagay na letters. Walang ibang symbol, simply numbers. Walang decimal point. Pwede ring decimal point. O yan, 1.0, no? Walang comma. No commas, no semicolons, just decimal point and the number. Okay, ibig sabihin ulit ng 1 na educational attainment natin ay, dito sa example ko ay elementary graduate siya. Okay, next, aspect 1, dun sa questionnaire nyo, meron siyang chine-checkan, di ba? So halimbawa, ang example ko lang ulit dito ha, halimbawa lang ay, ilalagay ay 4, 3, 2, 1, 4 kung strongly agree. Next, 3 kung agree, 2 disagree, and 1 strongly disagree. Okay? Again, you're not allowed to write anything. Mahihirapan kayo dyan. So, kapag halimbawa si respondent number 1 dun sa statement number 1 dito, siya'y nag-agree. Ano nga pag-agree? Yan. Kapag agree, 3. Okay? So, 3. Tapos, nag-disagree siya, 2. Tapos, gawin ko itong bold. Yan. Tapos, dito, strongly agree, strongly agree, strongly agree. Dito ay puro na lang agree. Yan. Dito ay nagkaroon siya ng strongly disagree dito sa dulong to. And then, disagree, disagree, strongly disagree, strongly disagree. And dito naman, lagi na siyang strongly agree. Okay? So, numbers ang ilalagay nyo. So, halimbawa, tapos na kayo, lalagyan na natin to ha. Si respondent number 1 ay 34. Siya ay female. Siya ay college graduate. Di ba? Pag college graduate ay 3. Ayan. Tapos, ang sagot niya dito ay 4, 4, 4, 4 lahat. Okay. So, 4 na siya lahat dyan. Si respondent number 3 naman, 21 years old. Siya ay female ulit. Siya ay high school graduate. Ano nga ulit pag high school graduate? Ayan. So, 1, 2, 3. No? So, ang kanyang sagot ulit dito sa aspect number 1 ay, ayan, puro naman ito agree. Meron siyang isang strongly agree sa part 2 ng aspect 2 ng level of awareness. Tapos, meron na purong 3. Tapos, naglagay siya ng 4. Ano nga ulit ang 4? 4 ay strongly agree. 3 ay agree, 2 disagree, and 1 strongly agree. Okay? So, okay, next, dito naman ulit ay 3, 3, then dito ay 3, 3, 3, 3, 3, 3. Okay, halimbawa lang ha. O, sige, hanggang tapusin natin hanggang 5 lang. Kunwari 5 lang yung ating respondents. Although hindi siya pwedeng 5.
So, yung fourth natin ay 30 years old, siya ay male, siya ay high school graduate, and then ito lahat ang kanyang sagot. Guys, you're not going to submit this to me, but this is a process. The best way of getting the result. You don't need to compute. 22 years old, siya ay male. And this is high school graduate. And then 3. Okay, kasi yan ang kakailanganin nyo pag sasubmit nyo sa magko-compute. Ang tawag natin ay statistician. Okay na? Okay. So, dito, papasok na tayo dun sa ating i-compute na weighted mean. Kung meron kayong hawak na questionnaire, kokopyahin nyo lang yung questionnaire nyo dito. Dito pinapakita ko lang halimbawa, sa under ng aspect 1. Meron siyang statement number 1. Ano yung statement number 1? Dito para dito sa part na to, ito. Ano yung statement number 1? Halimbawa lang, ayan, A. And then, lalagay natin yung kanyang weighted mean. Ano ang kanyang weighted mean? Yan, kukunin nyo lang yung average dito sa baba. No? Okay, ulitin ko lang. Si aspect number 1, meron siyang mga statements. Tapos ay weighted mean. Tapos ay verbal interpretation or description. Dito. And then, rank. Sa statement number 1, under aspect 1. Statement number 1. Ano ang kanyang weighted mean? Yan, ito yun. Ito yun, no? Statement number 1. Okay. Kokopyahin nyo yung statement dito, Kung ano yung nasa questionnaire nyo, yun ay kokopyahin nyo. Okay, so we have the weighted mean niya is, how do you compute? Type nyo lang, equals average. Type average. Lalabas dito itong average. Ayan. Tapos drag nyo lang. Nakaangat pa yung mouse ko, Drag nyo lang pababa. Yan. Enter. So meron na kayong average. Gamitin natin ay 2 decimal places. Ito. 2 decimal places. So ang kanyang weighted mean ay 3.20. Okay. Later on, I'll show you ano po ang ibig sabihin ng 3.20. Okay? So, ganun ang pagko-compute O, then ikakopy nyo lang. Ulitin ko ulit. Equals average. Yan. I-click nyo lang tong average dito. Then, highlight nyo yung portion na yan. Enter. So, 2 decimal places. Yan. Then, copy. Copy lang lahat. Yan. Yan ang kanilang mga weighted mean. So, now, meron kayo kasing aspect 1, aspect 2. So, kukunin nyo rin yung average nila. So, ano yung average nitong mga to? Dito naman tayo mag-a-average ulit. Equals, average ulit. Dito naman sa part na yan. Enter. So, meron ka na. This is the weighted mean for all the aspect 1. Ito naman, ganun ulit, equals, average. Click mo lang ito. Then, papunta dito. Pare-pareho naman silang 5, di ba? 5 yung aspect 3, 5 yung aspect 4. So, pwede ko na siya i-copy. Control-C, lagay mo lang siya sa dulo. Control-V, Control-V. Okay? So, paano po siya ilalagay sa Word file na ilalagay na natin sa inyong questionnaire? Okay? So, this is how are you going to do it. Okay, nandito na tayo sa part na ilalagay natin siya sa table. Okay? So guys, ang pagpapangalan ng table ay nakabase sa kung ano ang nasa ito, ano yung number ng variables nung data na yon. For example, ito, aspect 1, siya ay table 2.1.
Ano? Okay? Papakita ko lang saan ilalagay itong mga na-compute natin sa table. Dun sa aspect 1, statement number 1, ito. Ang kanyang weighted mean ay 3.20. Then dito, ang kanyang weighted mean ay 3.00. O, kokopyahin nyo lang. Ito, kasunod. Anong kasunod? Ito yung 3.0. The next is 3.40. Kasunod ay, yung tatlong pare-pareho na silang 3.40. 3.40. Okay, lalagyan natin siya ng average sa baba. Ano yung average nitong mga to? Yan, ito yun o, yung kinompute natin na 3.28. Okay? So, that is your table 2.1. Ano nga itong table 2.1? Weighted mean distribution. Mean distribution of the level of awareness to, no? Distribution of the level of awareness in terms of aspect 1. Okay. Okay na? So, kukopyahin nyo lang siya para dun sa next table, yung 2.2. Kopyahin ko lang to ha. For 2.2 naman, yan. This is aspect 2. Yan, binago ko lang ito. Tapos kokopyahin nyo yung mga statements do sa questionnaire nyo sa part 2. Ito naman yung gagamitin natin, yung nasa yellow. Ano? So, hindi na sila ang inyong gagamit ang data. So, i-encode nyo naman ngayon ay 3.40, 3.20, 3.20, okay, 3.20. Lahat sila ay 3.20. Ano ang mismong average nila? 3.24. Okay. So, yun yung gamit nitong mga data na to. So, how do we describe? Before we describe, we write the description. I-rank muna natin. Anong pinakamataas dito? Ito'y average ha, hindi yan kasama sa rank. Anong pinakamataas? 3.40. Tatlo sila. No? So, ang rank nila ay, anong rank nito? Rank 1, rank 2, rank 3. No? Since sila'y pantay-pantay, because they are all of them are 3.40, you add the ranks. Ano ba yung 1? Rank 1. Ano yung 1 plus 2? 3 plus 3, 6. Yung total ng rank, di ba? Pag ini-add mo yan, 6 yan. I-divide mo yan sa kung ilan sila. Tatlo. So, what is 6 divided by 3? Yan. So, ang rank nila ay pare-parehong 2. Okay? So, saan natapos? Ito ay, ang rank nila ay 1, 2, 3. Sinulat ko lang, scratch. Natapos tayo sa 3. Therefore, yung kasunod na 3.20, ang rank niya ay 4. Then, kasunod, ang rank na niya ay 5. Okay? So, that is how we rank. Dito, let's try how to rank here. Anong highest dito? 3.40. So, siya rank 1. Anong kasunod? Pare-pareho na silang 3.20. So, meaning that's rank 2, rank 3, rank 4, rank 5. I-add natin. What's 2 plus 3? 5. 5 plus 4, 9. 9 plus 5, 14. What is 14 divided by ilan sila? Sila ay 4. 14 divided by 4. So, ang rank nila ay 3.5. Pare-pareho na silang 3.5. Kasi ties sila eh. Ayan, that's how we rank ties. Ay, paano po yung verbal description? Kapag ang options ay 4, ang tawag natin ay 4-point Likert scale. Okay? 4-point Likert scale. Ang gagamitin nyo kapag 4 ang inyong options ay ito.
Okay, wait lang. So this is 3.25 to 4.0 and then 2.50 to 3.24. Hindi nyo naman kailangan memoryahin yan. 1.75 to 2.49 and then 1.00 to 1.74. Pag-apat. So this is strongly agree. Ito yung ginamit ko kanina ha, hindi ibig sabihin gagayahin yan sa inyo. Yung description, itong mga to, iba-iba tayo ng description, pero pare-pareho tayo ng mga values pag 4-point Likert scale. Ito ay disagree, ito ay strongly disagree. Okay? So, ano ang description for 3.20? Saan lang siya papasok? Ayun, nandito siya. So, this is agree. 3. Agree din. So actually, ang 3.40 saan? Ayun, dun siya sa strongly agree. Yan. Copy na lang natin. Control C. Hanggang pati yung kanyang average. Strongly agree. Okay. So wala yung rank ha. Merge ko lang. So, ibig sabihin, the respondents, no, strongly agreed in aspect 1. Saan lang sila hindi masyado nag-agree? Dun sa statement number 2. Yun ang bibigyan nyo ng emphasis. At saka yung pinakamatataas. Binibigyan ng emphasis yung highest at saka yung lowest. Okay? So dito, anong value ng 3.40? This is strongly agree, and these are simply agree. Control C, and then here is Control V. Okay. So, lahat siya ay 3.24 ay simply agree. Ayun, dito lang siya pumasok. Ayan. So, this is how you present your tables for weighted means. Okay, our question is, ma'am, paano po kapag 5-point Likert scale? Dagdagan ko ha. So, what if siya ay 5-point Likert scale? So, malamang hindi na to ang inyong description, right? Okay, so this would be 1.80, this is 2.60, this is 3.40 up to 4.20, and this is 5.0. This is 4.19. This is 3.39, 2.59, and 1.79. So for example, ito ay excellent naman. Ito ay a very satisfactory. And this is satisfactory. Then we have fair. And then poor. Yan. So this is your verbal interpretations for, this is the values for a 4-point Likert scale. Okay? So balikan natin yung yung demographic profile. Paano naman ma'am yung demographic profile, yung age, sex, educational attainment? Okay, balikan natin. Okay. So dito, kailangan naman natin is i-identify naman, di ba? Again, naka-number siya ha. Delete ko lang to dito sa part na to. Gamit na natin yan. Ang kailangan lang, kapag masyado kayong maraming data, what you're going to do is simply count. Okay? So, for example, ang age natin, ay yung age kasi kailangan yung lagyan niya ng interval kapag ganito ang inyong data, you need to place intervals. Like for example, ito nakita natin, it's maunti lang siya, di ba? Kokonti lang yung ating range o yung layo nung age. So, ang gawin lang natin dito is 20 to 24 and then 25 to 29 and then
Meron pa bang 20, 30? Ano? 30. Then we have 30 to 34. Okay? So, ilan ang 20 to 24? Ayan, mahirap magbilang, right? So, gagawin natin is, lalagyan natin siya ng code. Kapag 20 to 24, 1. Kapag 25 to 29, 2. Kapag 30 to 34, ay 3. So, ano ang 28? Saan siya? Dito siya, di ba? Sa 2. So, babaguhin natin. Mag-a-add tayo ng row ha, para hindi kayo malito. For age. So, yung 28 ay 2. Yung 34 ay 3. Yung 21 ay 1. Yung 30 ay 3. At yung 22 ay 1. Wala namang problema kapag kokonti yan, kayang-kaya mo na yung bilangin, right? What if mayroon kang 100 respondents? Medyo mahirap magbilang. Okay? So, ma'am, paano pong kasunod? Ayan, nabago na natin. Bibilangin natin ilan ng 1, ilan ng 2, ilan ng 3. Type nyo lang equals count if. Andito, ito yun, count if. Yan. Tapos, i-highlight mo na siya mula doon. And then, comma, ilan ang bibilangin? Ano yung bibilangin? 1, 2, or 3? So, gusto mong bilangin ay, ulitin ko lang, ang gusto mong bilangin ay ilan ang 1? So, type mo lang, equals ulit, count if, ito, count if, and then i-highlight mo yung lahat ng pagbibilangan, tapos comma, dito sa formula naglagay ng comma, ano yung bibilangin? 1. Then enter. Yun. So, ibig sabihin, meron daw dalawang 1. Ayun, tama, di ba? Next, bibilangin mo naman ay 2. O, again, equals, count if, highlight mo ulit. Anong bibilangin? Ilan ang 2? Okay, so tama naman, di ba? So, 2. And then, 3. Bibilangin natin yung 3. Equals ulit, count if, highlight natin yung pagbibilangan. At ano ang bibilangin? 3. Okay, so meaning, yung, kopyahin ko lang ito, Control-C, Control-V, and then we have, kokopyahin nyo siya. Ha? Well, you don't copy ito kasi ito yung formula. Ita-type nyo siya dito. 2, 1, 2. Yan. So, ito yung age. Gawin lang natin pare-pareho. Ang font, 16. Yan. So, age, we have the frequency, and then the percentage. Ayan. So, meron ka ng table for age. Lalagyan din natin siya ng total. Okay. So, what's the total? How do you get the total? Kanina, pinipindot natin average. Ano? Ito, average yan. Ito naman, total, sum. So, type equals, sum. Click the sum. And then, highlight mo lahat. Enter. So, ang total niya ay 5. Okay? So, paano makukuha ang percentage? Type equals, sum ulit. Ito, i-click mo to. Then, click divided by. Kasi di ba ang percentage, ang ibig sabihin niya, i-divide mo siya sa total niya times 100. Di ba? So, ganun din siya. So, then divided by, ulitin ko ha, equals, sum, open parenthesis. Ano yung i-divide? Ito yung kukuha natin ng percentage eh. Divided by ano yung total? Ayan, ulit. Ito, then click divided by this, close parenthesis, times. Ang times ay asterisk ha. Asterisk ang pinipindot, asterisk 100 equal. So, 40% siya. Ulitin ko, hindi nyo siya po pwedeng i-copy. Why? Pwede nyo siya i-copy kung lalagyan nyo ng dollar symbol, yung letter C na pinang-divide. Pwede nyo siyang i-copy. Ano? So, nilagyan ko ng dollar symbol, i-copy natin. So, pwede na siya. Ma'am, ano pong mangyayari? What if walang dollar symbol tayong nilagay? Ano? Halimbawa, tinanggalan ko siya ng dollar symbol. Ayan, enter.
40% pa rin siya. Magiging problem lang is pag nag-copy tayo. Yan. Kasi, bumababa yung denominator. Dito na siya, oh. Supposedly, andun, di ba? Tanyo ito. Ang denominator niya, nandito na. So, kailangan, para ma-maintain yung denominator natin, lalagyan nyo ng dollar symbol itong naunang formula para ika-copy nyo na lang siya. Yan. So, that is your table 1.1. Copy ko lang. Copy this one. Copy. Yan. And then, we'll have it paste to the Word file. Yan. Dito natin ilalagay yung inyong table 1.1 for age. Okay. So, ito na. I-edit nyo lang yan, ha? Hindi yan pwedeng ganyan ang itsura. So, we need to, the font style is Times New Roman and must be size 12. Okay? So, center natin. So, that is your table for age. Okay? So, ganun lang kasimple. So, ulitin nyo lang yung inyong table kung paano tayo nag-compute dito. Ganun din sa sex. Mas madali ngayon kasi male and female lang. So, this is table 1.1. This is percentage or frequency distribution. Frequency distribution of the respondents in terms of age. Okay. Tatanggalin nyo na yung mga objectives, ha? Okay. So, this is your table 1.1. What's your table 1.2? So, ganun din sa process natin. Okay? So, paano ma'am kapag siya ay nasa Google Form? Ang Google Form, ganun lang din halos. Ang maganda nga, naka-Excel file na siya. Okay? So, gagamitin nyo lang is, okay, what you're just going to do kapag siya ay naka-Google Form, kasi lalabas, ganyan din. Lagyan nyo na lang din siya ng respondent number 1, number 2. Huwag nyo i-edit yung mismong file, guys. Ika-copy nyo siya dito o sa sheet. O kaya mag-copy kayo ng panibagong file. Dapat ma-retain yung original. Isi-save as nyo siya as Excel. Save as Excel. Okay? And then, from there, pwede na kayong mag-create ng mga shade. Kasi nandun na yung data nyo. Okay? So, kung meron pa kayong question regarding that, puntahan nyo ako sa office. Okay? That would be all. I hope makapag-submit na tayo ng inyong ano ba yon? Results and discussion para makapag-schedule na tayo for defense. Okay, bye-bye.